Alam natin ang Oceana ay nakatutok, no, talaga doon sa ating environment, no, doon sa ating Mhm. kapaligiran, ano, lalong-lalo na specifically doon nga sa ating mga karagatan. So, may mga nakikinig sa atin ngayon kasi na hindi pa talaga, wala pang kamalayan o awareness, no? Ano ba yung ecosystem na yan? Bakit ba Mhm. natin kailangan na ito ay i-preserve, no? O mapreserba. So para dun sa mga nakikinig, paki-explain natin, pakipaliwanag natin. Dahil Oo nga marami sa eh. ating mga kababayan na, Minsan we take oo, for granted, no, na alam yes, ng mga tao. Pero oo, natutuwa din ako na may mga taong bayan na nai-interview, nakikita ko sa TV at sa radyo na alam mo, naintindihan nila na yung isyung ito. So I think yung kamalayan ng mga tao andyan na rin. So yung ekosistema ay parang isipin natin like isang body, parang tubig, yung Manila Bay. Pwede natin ma-consider yun isang ekosistema siya kasi lahat ng um, mga lamang dagat, yamang dagat nandyan ay konektado. Kaya ecosystem siya, mhm, sistema siya, 'di ba? ng Ang system ekolohiya ang natin. ang idea ng system ay may connectedness ng lahat. Mm-mm. So konektado yung isda, for instance, na nabubuhay dyan sa Manila Bay. Kasi Manila Bay is known for, in fact, an endemic species of sardines. Yes. So, yung nagsisimula siya sa maliit, 'di ba, sa larvae. Mayroong mga areas around Manila Bay, lalo't lalo na sa mga mangroves kasi doon nangingitlog yung mga isda eh. Doon sila pinapanganak, doon nabubuntis at nanganganak ang isda. So once nanganak na, yung mga itlog, doon sila, yun yung mga larvae na nakadistribute around Manila Bay sa mga mangrove areas na yon. Tapos, pag lumalaki na sila, pupunta sila sa seagrass. So, yung mga seagrass kasi doon yung mga pagkain para habang teenager sila, Mm. may pagkain sila, kakain sila. Tapos nung medyo malaki na sila, magma-mature na sila, pupunta na sila sa coral reefs kasi nandun na yung natural talaga, yung nature is designed that way. Ganon Yes. kaganda yung nature natin, no? Mhm. And so konektado yung tatlong ekosistema ito. Kaya kailangan natin protektahan din ito. Tapos meron pa tayong mga intertidal, yung sa akala natin putik lang, pero 'di ba sa putik na yun makakuha ka ng crabs, ng shellfish, ng Yes. tahong. So these are also areas na in between those yung mga big ecosystems na mangrove, seagrass, and coral reefs na meron din siyang somehow role na sa natural processes na nangyayari sa ating karagatan. So Mhm. lahat ng ito connected talaga. Lahat ng Mhm. ito pwedeng isang sistema na base sa isang ating natural na dinisenyo ng ating mahal na kapangyarihan. So Mhm. yun yung talagang siguro sana naintindihan nila how interconnected we all are. Tapos Mhm. tayo mga tao na Kasama kumakain tayo nito, doon. syempre konektado na rin tayo diyan, 'di Aha. ba? So Aha. part tayo ng ecosystem. Aha. At kapag nasira yung ecosystem na yan, malamang ay magkaroon din ng epekto ito sa atin. Yes. Aha. Yes, yung epekto natin sa health, epekto Mm. natin sa ating kalagayan, sa ating even psychological, 'di ba? Aha. Aha. Minsan gusto natin ma-relax, 'di ba? Pupunta tayo sa dagat at nakaka-relax 'yon. So, Mm. 'yun yung tipong hindi natin naka-count na mga values, pero andyan 'yan.